Hi everyone. So today I'll be discussing the database connection, okay, and then also how we create the database and then the table, okay, so for you to understand well, and then uh, using the hard-coded way. So I'll be using Notepad++, okay, so this one. So I'll be using this, okay. So for us to at least save it on PHP, because if we use the classic notepad, so wala po siyang uh, let's say for example yung format wherein hindi niya supported like PHP, Java, and so on. Okay, at least itong Notepad++ supported niya yung mga yan. Okay, mga PHP. Ayan. Once you save it to PHP, so may mga color coding na siya. At saka yung format kasi na may format library siya. Okay? So let's say for example, i-save nyo muna ito. Okay, before typing anything. So save muna PHP. Mag-save tayo. Let's say for example, save natin. Uh, may database. Yan po. .php. Yan po. Make sure naka.php yan. Okay, so yan, may format na siya. And then, ito po. So make sure na naka-start and then start Apache and then MySQL. So make sure po naka-start po yan and then make sure po na na-access natin localhost 8080. And then yung PHP my admin. Yan po. So make sure PHP, sorry. PHP may admin. So yan po. So, kung nakikita nyo po, ayan po. So, wala pa na-create dito na database. Okay, ito po yung default na database. Okay. So, ito po yung pinaka-default na database. Ayan. So, ayan po, wala pa naka-create dito. So, mag-create po tayo. Okay. So, first, kailangan muna natin ma-confirm yung connection. So ito po we will be applying a hard-coded way. Okay, so dito po, hard-coded way. So PHP, okay, so ito po yung format. Ayan po. So PHP, and then next, ayan po, may color coding yan. And then, magde-declare po tayo ng server name, username, tsaka password. Okay, make sure po kung ano po yung pinakaunang scope, yun po yung magkatapat. Like PHP, yan. Ayan po yung magkatapat. Okay? Then, next. So, we will be creating the uh, server name, which is yung local host. And then, yung root, username, and then password. Okay? So, ito po ay importante para ma-check yung connection natin to the database. Okay? If this is working. So, server name muna. So, ayan po. Local host. Then, sunod. So, $ username. So, ang default kasi nito, so wag nyo babaguhin. So, pag binago nyo po yung username and password, so dito po yan sa PHP may admin. Magkakaroon kayo ng problem. So, kung binago nyo, make sure na alam nyo po yung username at kung nag-declare kayo ng password. So, dito po, hindi po tayo naglagay ng password. So, wala yan. So, yan. Save. Then, next. So, gagawa tayo ng connection. So, $con is equal to new MySQLi. And then, ilalagay po natin yung server. Yan po. Server. Yan po. Enter.
dollar sign. So user, then dollar sign, password. Okay. So next, so if underscore or dollar sign con and then dash, so greater than sign, then connect underscore error, yan po, open curly brace, and then susunod po ay, ayan po, itong die, ibig sabihin titigil. Okay? So may sasabihin siya, ipaprom ka niya na yung connection failed. Ayan po. Okay? Then period dollar sign con, then so dash greater than, so connect underscore error. Ayan po. Then semicolon, and then close natin curly brace, and then echo. Ayan po. So if yung connection is okay, pupunta siya dito. Ayan, connected successfully. Ayan. So, semicolon. So, ito po So, dito, chine-check nito, itong part na to, chine-check niya kung may problem sa connection. At kung may problem, ito yung di-display, connection failed. Okay? Pero once na yung connection mo is okay, then connected successfully. Ayan po So, i-check po natin. So, punta tayo kay localhost. Tapos, yung pinaka-folder natin. So, make sure po So, yung pinaka-folder natin, ito po yun. SAMP. Nasa ano po ako Again, nasa SAMP 1, nag-create ako. Nung nag-install ako ng SAMP, so SAMP 1 yung folder ko kasi may existing SAMP na ako. Ngayon, yung lahat ng kinikreate ko, napupunta ka agad kay SAMP 1. Ayan po. SAMP 1 and then htdocs. And then, nag-create ako ng php underscore my program. So, rename, copy ko yan. So, pagka-open mo dito, nakasave dito yung my database.php. Okay? So, dito po, okay, copy nyo yung folder, enter, and then ito po. So, my database. Okay, my database.php. Enter. Yan. So, ibig sabihin, since connected successfully, so, ayan po, nag-connect na siya. Okay, so meaning, okay na po tayo on the next part wherein magkikreate na tayo ng database. Okay? So in creating the database, so ganun din po, hard-coded way. Okay? So tinuturo po natin dito yung hard-coded way para at least alam nyo kung ano yung nangyayari. Kasi dito, actually pwede po kayo mag-create directly dun sa PHP admin. Pero in real life scenario, so we will not be doing that. Lalo pag programmer kayo. Hindi nyo po gagawin yon. Okay? So, ang gagawin po natin, so ano po, program tayo hard-coded way. Okay? Just like the other programmer. So, ngayon, okay? So, next one is, ito po, enter ko lang to Ayan. So, ang gagawin natin, magkikreate tayo ng database. Okay? So, dollar sign SQL, nag-create po tayo ng database. So, double quote. Yan po, may semicolon dito. So, lalagay natin create database. Yan. So, my first DB. So, yan po
Then, so if, yan po, if, uh, so dollar sign, check natin. If con dash greater than sign query, okay, open and close. So dollar sign SQL is equal to, ayan po, true. Ayan po Then, open curly brace. So dito, lagyan natin to. Cut natin. So echo, so database. Ayan, database created. Ayan, successfully. So, close natin. And then, else. Ayan po. Open curly brace. And then, so copy paste. So, error creating database. Yan po. Okay, and then, huwag nyo kakalimutan, ito po, that dollar sign, so con dash greater than error. Okay, and then, close natin, curly brace, and then, once na done, so con dash, okay, so greater than symbol, so close. Close natin kasi in-open natin yung connection. Ayan po. Once na nag-close na, ayan po. So, ang gawin natin, okay, so refresh. Refresh natin para mag-refresh po yan. And then, so i-click po natin. Andito po, ayan po. So, pwede nyo pong i-left click using the mouse pointer. So, may database. Di ba yung create po natin? Dito, ayan po, may database. So, once you created this, or once na naklik mo na yan, ayan po, tingnan nyo kasi naklik ko na eh. Okay? Nung clinic natin ulit, so error creating database. Can't create database, my first DB. So database exists. So kasi nagawa natin kanina. Okay, na-click ko na. Okay, so ang gagawin nyo, punta tayo kay PHP may admin. Then i-confirm natin, ayun po, yung database natin. So kanina wala po yan, Okay. Try natin, ibahin natin yung pangalan. 1. Lagyan natin 1. Ayan po, nagdagdag ako ng 1. So, dapat may madadagdag dito. So, punta ako kay localhost. Then, php underscore my program. Ayan, enter. And then, okay, kung gusto nyo dito, so my database.php, enter. Ayan po, nag-create ulit siya. Database created successfully. Okay, so refresh ko. Ayan nag-create ng another database. Okay, yun po. So, ganun po yun That's how we create the database, so using the hard-coded way. Okay? So, kanina, kung napapansin nyo, or kung napansin nyo, nag-create muna tayo ng database connection. Then, afterwards, nag-create tayo ng database. Okay? Ngayon, sunod. Okay? So, tuloy-tuloy lang po yan. And then, sunod, yung table naman. Okay? So, let's create the table for this. Okay? So, in creating the table, so, ganun pa rin naman, andito pa rin ito. Ayan. Okay? So, ito po, tatanggalin na to. Okay? So, ang gagawin natin, create a table. Table naman. Okay? My first table. Ayan po, babaguhin natin rename lang natin.
Then ito, so enter natin, dyan muna kayo sa baba. Okay, create tayo kasi yung table natin, okay, maglalagay tayo, let's say for example, name. So andyan yung first name, last name, email, lagyan natin. Okay? So ID, okay, lalagyan natin integer ba siya? So lalagyan natin data type. So ilang character? So 6. Okay? So ilagay natin unsigned. Ayan po ah. So i-type nyo lang po unsigned auto underscore increment. Okay? So ito po ay primary key. Ano ba ibig sabihin ng primary key? So ibig sabihin, okay, once we created this table, so hindi pwedeng ma-duplicate yung ID. Ayun po yan. Kaya naka-primary key. Okay? So just like in our case, so student, teacher, may kanya-kanya po yung ID. Okay? May kanya-kanya tayong ID to signify na ito po ay yung uniqueness natin. As a student, student number. Sa faculty, faculty number naman sa amin. Okay? Or the employee code, employee number. So next, so ID and then so first name. Yan po. And then lagyan natin var char. Ano ba 'yon? Ibig sabihin nun, variable character. Okay? So any character, pwede po 'yan. And then 30. Let's say for example, mahaba yung pangalan mo, 50. 50 characters. Okay? So lagyan natin not null. Okay? So pwedeng kahit walang laman. Okay? Yung ID kasi hindi pwedeng walang laman kasi primary key po yon. Okay? So next, last name. So var char. So palitan natin. Let's say for example yan. Medyo mahaba eh. 30 na lang. Yan, 30. Okay? So not null. Ayan. Comma. Then may susunod. So email. Varchar. Mahaba kasi yan eh. So 50. Then, sunod. Register date. Mayroong timestamp. So ibig sabihin kung kailan nalagay yung content na yon. Kung kailan nalagay yung table. So default current underscore time stamp. Okay, on update. Then current underscore time stamp. Ayan po. So close. Close po ah. Close natin kasi kanina nag-open tayo dito. May first table. Yan. So open parenthesis and then dito double quote then semicolon. Okay? So magkasama po yan ha. So SQL is equal to create. So double quote create. Tapos yung open table. Yan po. Then ID int. Okay. So yan. Okay. Sunod. So dito, yung connection. So if con query SQL true. So table. Ayan po. Table created successfully. Lagyan natin. Dito kasi nilagyan ko ng my guess eh. So dito, table. Table created successfully and then error. So error creating table.
Tingnan natin ha. Okay? Then, ayun pa rin po, close. So, try to run again the program. My first DB1. So, wala pang laman yan. Okay, punta tayo dito. Okay, refresh F5 and then click nyo ulit. Creating, ayan po. No, creating or error creating. Okay. So, check natin. Ayan po. So, dito, pag ganyan yung nangyari, okay, so ibig sabihin may nakalimutan tayo sa taas dito po. Okay? So, error creating database, no database selected. So, ibig sabihin, bago ka mag-create ng table, kailangan ma-select nyo muna yung, or mag-create tayo dito. So, db name is equal to, ayan po. Ano yung na-create natin kanina? My first db1. Ayan po. Double quote, semicolon, and then gagamitin natin dito, idudugtong natin, comma, so $sign, db name, ayan po. Try natin. Refresh lang, F5. Ayan po. F5 lang. Table created successfully. Back natin. Okay, click nyo ulit yan. Dito na. So, pag clinic ulit natin, ibig sabihin, already exist na. Kasi nag-create na tayo kanina. Okay? So, next, refresh natin dito. So, F5. Ayan po. Kung makikita nyo po, nakapag-create na ng table. Ayan po. My first table. Nakapag-create na siya. Then, ayan, in-expand natin yung column. Ayan po. So, ito yung column niya. Then, check natin. My first table. Okay? So, ayan. ID, first name, last name, email, tsaka reg, date. Ayan po. Ayan na yung na-create. Okay? So, ganun lang kadali po yun. Ayan. Okay? So, una, again, yung ginawa natin nung una, recap lang. So, nag-create tayo ng database connection. Ito pa lang po yung nag-exist. Okay? Sumunod, dito, same content. So, pera lang po itong DB name ha. So, same content nito. And then, dito po, nag-create tayo ng database kanina. So, unang ginawa natin, nag-create ng database. Then, afterwards, nag-create ng table. Okay? Nung nag-create tayo ng table, nadagdagan na ito. Okay? Padami na siya ng padami. Ngayon, naglagay tayo ng column sa table natin, which is yung ID, first name, last name, email, tsaka reg date. Ayan po. Naglagay tayo. Okay? Then, sunod. So, with the PHP may admin, so nakapag-create tayo ng table, and then yung column, ito po. Okay? So, yung content, ito. Ito yung na-create. So, kung mapapansin nyo, wala pang data. So, ngayon, try natin. Okay, explore. Or maglagay ng data. Okay. So, let's try applying it. So, dito naman, okay. So, try natin. Ito po. So, ngayon, mag-insert naman tayo or maglalagay tayo ng data doon sa loob ng SQL. Okay, table. So, dito po, tanggalin muna natin ito. Ayan, tanggalin muna natin yan. Okay, so ito muna. So, tatanggalin ko to. Ayan. Ang mangyari, pag maglalagay tayo ng data sa isang table, so insert into, okay, my first table. Ito po, my first table. Importante po yan. And then, okay, open parenthesis. So, first name, comma, last name. Andyan na po yan. Email. Ayan po.
Then close. Ayan po. And then sunod, tanggalin ko muna to. Sunod, afterwards, yung values, okay, lalagyan natin. Single quote, lagay natin, James, single quote, Santos. Ayan po. Then, ayun po, yung pagkakasunod. So, first name, last name, tsaka email. Okay, James Santos at gmail.com. Okay, so ayan po. Then, close parenthesis, double quote, ayan, semicolon. Ayan po. So, make sure na kumpleto po yan. And then, sunod, so check kung, ayan po, new record, baguhin na naman natin to. Okay, new record created successfully. Ayan, may error tayo. So, tingnan natin. Check natin to if working. So, tingnan natin. $SQL space tooldoc BR. Yung BR, ito po yung line break. Line break kung sa programming, kung sa Java merong LN, ito yung BR, so line break, pinuputol niya. Kino-continue niya sa kabilang line naman. Okay? So ito po, BR. Then sunod, tooldoc. Ayan. Then, so andun pa rin po yung connection close. Okay, so let's try. Okay, so refresh po F5, then click nyo yung my database. Ayan po, new record created successfully. Tignan natin refresh natin. Okay, so yun po, kung makikita nyo po, nag-create siya ng record, nag-insert siya ng record. Andoon na si James Santos. Yung ID, so automatic po yun. Okay, so yung ID automatic po Okay. So, automatic po yung ID. Ayan. 1, tapos James, Santos, and then email. And then, kung makikita nyo po, reg date, so timestamp, so ngayon po yan. Okay. So, yan po, may araw, may yung month, day, tsaka year, tsaka yung oras. Okay. Let's try another one. Okay. Refresh and then click ulit. Tingnan nyo. Bakit hindi siya nag-error? Supposed to be, di ba dapat may error siya? Dapat duplicate, di ba? Ang kaso, yung ating primary key is yung ID. Okay? Kaya hindi po mag-error yan. Kahit lagay po kayo ng lagay ng pangalan dyan, so hindi po mag-error yan. Same. Same name. So first name, last name, tsaka email, same po sila. So hindi po mag-error yan. Since yung ating ID is primary key. So yun po. Okay? So, kaya hindi po mag-error yan. Okay? Try natin. Sa program natin, baguhin natin. Okay? Archie. Lagyan natin. Zaragoza. Yan. Let's say, for example, Archie 1, 2, 3. Yan. Okay, Control S. Punta tayo dito. Back. F5 para ma-refresh. And then, click nyo ulit. Database. Yan po. New record created successfully. F5, refresh. Ayan po, nagkaroon na ulit ng data. Ayan, okay? So, ganun po. Si hard-coded ng
ito po na ng database, okay? Yung tinuro po natin may combination ng PHP tsaka database. Okay, dito po tayo gumamit po tayo ng PHP. Okay, ito po may PHP. Then yung hard-coded na database, ayan po. Then next, after inserting, try naman natin. Okay. So, try natin ha. Okay. So, dito naman, what we are doing next is getting the the last ID of the inserted table or data. So, ngayon, create tayo. Okay? So, ito po, okay, SQL, insert into, so same pa rin po yan, and then values, baguhin natin. Okay, so let's say, for example, Michelle, uh, Michelle Cruz, yan, email, let's say, for example, Mitch Cruz at hotmail.com. Okay, then next, so dito po, so same pa rin ito. So same pa rin po 'yan. So ilalagay natin dito, new record created successfully. Okay, so lagay natin dito, last inserted ID is, ayan po. Then, meron tayo dito, period, tapos, dollar sign, last underscore, ID, okay, semicolon, and then may error tayo dito. So, ganun lang din naman. So, same pa rin. So, ito lang po yung nadagdag. Okay? So, sabi niya, insert natin yung record or yung data, and then ibibigay yung last ID. Okay? So, dito, back tayo. F5, type ulit. So, my database PHP. Ayan. Tingnan natin ha. Hindi ano. May error. Okay. So, dito, next, I forgot to add last ID. Yan po pala. Hindi ko na declare, sorry. Then greater than, so insert, then so ID. Ayan po. So next po is next natin. Okay, refresh. F5, yan po. Nung nag-F5 ako, yan, ni-refresh ko ha. So, yun, na-solve natin yung problem doon. So, new record created successfully. Last inserted ID is 5. Okay, check natin ha. Refresh. So, nag-double tayo. Ayan po. Okay, kanina na-insert na natin kasi. Okay, so nag-error lang kanina dahil yung hindi kilala yung ginamit natin na keyword. Ayan po, hindi siya kilala kanina. Okay, although nakapag-insert tayo nung una, then ayun po. Okay, so andoon na. So binigay yung last ID which is 5. So let's try uh, changing the name. Ryan. Uh, Ryan. Ryan Gosling. Ayan, baguhin natin. So,
gmail.com. Okay? So, refresh, F5, pwede po yan. Ayan po. Nung nag-F5 ako, so, ayan po, nabago, naging 6. Okay? Going back here, refresh. So, F5, sundo na po yung record. Okay? So, yun po. So, next one is, ayan po. So, again, to discuss, okay, so una natin ginawa, again, to summarize, yung connection, chinek natin, nag-create muna tayo ng connection. First, we need to manage the connection if it's working with our PHP Kasi kung sa una pa lang may problem, ito po before you will create your database, first thing to do is to check your connection. Kasi mamaya gawa ng database mo, ng table mo, hindi pala okay yung connection mo. Okay? So once you created your connection, database susunod. Ayan po. Okay, pag okay na yung database, create ng table. Okay? Ayan po, nakapag-create tayo kanina ng table. Kaya nakapag-insert tayo. Ibig sabihin, pag nag-i-insert tayo doon sa table, naglalagay tayo ng data. Okay? And then, yung last na ginawa natin is to check the last ID nung pumasok na data. Okay? Kaya nga lumabas dito, last inserted ID is 6. Okay? So, ayun po. So, ito lang po ay text. Ito po yung kinukuha. Okay? So, variable mo. Then, kaya ayun po. Then, sunod. Okay? So, we have here multiple data. So, try natin if this will apply. Okay? So, yung multiple data naman, try natin. Yan po. Baguhin natin. So, Victor. Victor de los Santos. So, Vic ds at gmail. Yan po. Okay, sunod. So, copy-paste lang po ito. So, tingnan natin if this will work. So, copy-paste. So, ito, Mark Cruz. Mark Cruz at gmail.com. Then, ito po. Tingnan natin kung okay siya. Then, Odeline Manzano. Rod Manzano at gmail.com. Then, so dito po, wala na to tanggalin na natin to. Or, comment natin, yan, double slash, yan po. So, makikita nyo lang dito, yan. Tapos, same content, so yan po. Then, refresh natin, yan po. New record created successfully. Tingnan natin kung na-insert lahat. Okay, ayun, isa lang. So, ibig sabihin, yung pinaka-last one. Okay. Yun, at least trinay natin. Anyway, okay, tingnan natin if this will work. Ay, nakalimutan ako Ayun. So, tingnan natin. Ayun. So, nag-duplicate na.
Ayun. So, ayaw niya. Okay, anyway. So, at least we try on this end. So, double check ko lang. Double check ko lang yung program. If this is applicable, then F5. Yun. So, yun nga. Ayaw. So, double check ko lang sa SQL. Insert into my first table. So, values. Then, ayun. Okay. So, kasi ginawa ko to before, pero gumana siya. Pero, bakit dito? So, ayaw. Okay. So, anyway. Ayun. Ay, tinanggal ko yung ano, period. Ayan. Ay, yung last pa rin. Yung last part pa rin ang nilalagay. Anyway, so at least we try this part. Okay po. So, ayun. So, I'll stop on this part. So, para at least i-practice nyo naman. Okay. So, again, nag-create tayo ng database connection. Nag-create tayo ng database. Nag-create tayo ng table. And then, nag-create tayo na, or nag-insert tayo ng table, ng data doon sa table. And then, yung last part, nag-insert tayo ng data doon sa table, pero binigay yung last ID. Okay? So, yun po. So, binigay niya kanina. 5 or 6 yun kanina, display. Okay? So, that's how we create a database table and then the data on on the table itself. Okay, so at least na ayan po. Hard-coded po yung ginawa natin na hard-coded. Ayan po. Okay, so at least try to apply this and do this so for you to have your guidance. So at least to familiarize with this one. Okay? Oh, try to imagine nagki-create na tayo ng table, ng database. Okay? So, okay, that's it. So hope you have learned from this. So hope you manage to apply this to do this on the other table database. So let's say for example, pwede kayo mag-create ng multiple table doon sa isang database. Like for example, student, faculty, subject, room. So lahat ng related sa enrollment. Okay? So ayan, so try to explore that. So for you to familiarize, so ano ba yung mga needs sa enrollment? So andyan student table, yung course table, subject table, yung schedule, yung course table, andyan din yung faculty table, and so on. Okay, so marami pong table yun actually. Pag ginawa nyo pa yung enrollment system, so kasi may transaction yun. Okay, so that's it. That's how we apply or create a database on this. Okay, so hope you have learned from this. So thank you for listening.